Alas 4:42 ng hapon, dito pa rin po sa DZRH. Kaya mo yan, binabati ko na si kasama Bong Africa. Nandito rin sa studio. Ito ang nakutunay na lasalista ito talaga, sa totoo lang. Merong Brave coming. Brave Golf, October 7, Forest Hills. Golfing for Education. Yun. Daming scholars Yun ang dito. importante doon. For details, yan. Meron tayo ipopost sa Facebook page. Brave Golf. September, yan. October 7. October 7, Forest Hills. Ayan po. Hindi ko mabasa, pero nandun ang detalye. Pero ang dami niyan. Regular yan. Ay, nasa Antipolo yun, yung Forest Hills. Okay, ha? October 7. Yan, Golfing for Education since year 2000 Yes, ni kasamang Albert Garcia. Lahat yan. Para sa mga scholars na mga ang dami ng pinag-aaral. Yun. Talaga iba talaga yung Lasal. Ang galing talaga ng school na yan. Ano? See you then. See you then. Yes. At this point, pakikilala na natin. Nasa studio naman ngayon at kanina narinig nyo pero naka-zoom ang ating kaibigan, Direktor ng Development Bank of the Philippines, Director Ram Antonio. Magandang hapon, Padre. Welcome to the show. Welcome live. Magandang hapon sa ating kasamang Kuya Ricky at Kuya Elmer. Kuya pa at of course sa aking hinahangaan na Ma'am Cory. Actually pinag-uusapan natin kanina eh. Pag narinig mo nung kabataan natin pag narinig mo yung Cory Kirin. Iba yun. Hanggang ngayon. Iba yun. Naman talaga. Favorite ko siya talaga. Pero ma'am talaga, mas maganda pa pag nakikita kita sa personal. Ayun, kita mo? Yun, sige. Okay, mag-treat ka ng lunch sa aming lahat. Anytime, ma'am. Basta kayo lang, ha? Hindi na, huwag na natin isama si Kuya Elmer at saka si Kuya Ricky. Tayong dalawa na lang para mapag-usapan natin yung... Kasi na-guilty ako doon sa sinabi nyo. Magagalit itong dalawang chaperones ko. Hindi ho eh. Na-guilty ako doon sa sinabi nyo tungkol doon sa jet eh. Talagang guilty ako dyan eh. Pero alam mo, Ram, habang nakakasama namin si Cory, kahit kami, nagiging conscious kami sa kakainin namin. Nagiging conscious kami sa ilang baso ng tubig. Sa isang araw. Dahil naalala namin yung mga happy, healthy at iba pang tips ni Cory. Thank you, ma'am. Yun ang importante ngayon, di ba? Nandyan ang laban ngayon. Ayun. Health ang laban. Habang pinag-uusapan ng health, siyempre, kamusta ang health? Kamusta ngayon ang health ng Development Bank of the Philippines? Sige nga. Well, kasama Ricky, tuwad-tuwa kami. Una, maraming salamat at na-imbitihan nyo ako dito para ipaliwanag itong bagong programa ng DBP. Yun. Pero itong programa ho to, hindi na matutuloy ito kung wala ho yung Department of Agriculture. So yun ang importante dito. Dahil yung Department of Agriculture, yan yung na pag-utusan nating mahal na Pangulo na tumugon doon sa tinatawag nating food security and sustainability. Okay. Yan ang hamon ng ating mahal na Pangulong Marcos. So dahil dyan, immediately umaksyon si Secretary Kiko Chu Laurel at nakita niya nung nilapit namin yung programa ng Development Bank of the Philippines. Alam mo, magaling na negosyante yun eh. So nung nakita niya, okay to, sabi niya, ibang-iba to. Itong agricultural, itong agri-puhunan at pantawid. Sa title na is the first program na nagbibigay talaga ng tunay na credit doon sa ating mga magsasaka. Credit facility. It's a credit facility. Parang binigyan natin ng credit card yung ating mga magsasaka. Paano natin nalaman to? Katulad nga ng nabanggit ko kanina, alam nyo, nung binubuo natin itong programa na ito, talagang sinuri namin food security, food sustainability. Pag pinag-usapan natin pagkain, kamukha na sinasabi ni Ma'am Cory, di ba? Pinag-uusapan natin, ano ba importanteng pagkain? Bigas. Sino ba gumagawa, nagtatanim na humaani ng bigas? Mga magsasaka. Tama. So, siyempre, unahin natin, alamin natin, paano natin matutulungan yung mga magsasaka, di ba? So, bumaba kami doon, nalaman namin na tuwing dating panahon ng pagtatanim, ang unang ginagawa nila, pupunta sila sa tindahan o sa mga distributor o sa mga dealer. Hihingi sila ng abono, ng pesticide, ng binhi, di ba? Hindi naman libre yan eh. Nagbibigay ang Department of Agriculture, pero hindi nila na ibibigay lahat. Di ba? So, anong mangyayari? Kukuha sila, mangungutang sila. Siyempre, negosyo yan. Pag umutang sila, may interest na kasama yan. Hindi pwedeng wala. So, ang bigat, di ba? Nagsisimula pa lang yung mga mahal natin magsasaka, may pinapasa na silang interest at utang. Ang masakit dito,
habang nagtatanim pa sa loob ng 4 na buwan, nakakatikim pa sila ng gutom. Ayun. So anong mangyayari? Iikot na naman sila, maghahanap sila. Kasama Ricky, kasama Elmer, baka pwede bang makautang, 'di ba? O hahanap sila na magpapautang sa kanila. Hindi rin libre 'yon. May katumbas na interest yun, 15 to 20% per month. Wow. So, Bigat. nagsisimula pa lang. Ang bigat-bigat na nung pinapasan nila. Kaya naman nakinikita lang nila sa bawat pag-ani nila, sa bawat 1 hektarya, 15 to 20,000 pesos lang. Maliit masyado. Dahil napupunta sa interest. Debt servicing kagad yung... Kaya nga, dito sa programa nito, hindi sa pagmamalaki, kikita sila ng minimum 77,000 pesos per hektar. 77,000? Ang taas ng inakit doon Kaya nga, kasama rin. Kaya tuwad-tuwa kami. Anong klaseng programa yan? Ito, Ma'am Cory, ang tawag po dito is yung Agri, Puhunan at Pantawid. Yung puhunan po, yun yung gagamitin natin, yung tinatawag na IMC card. Bibigyan natin ang bawat magsasaka nitong Intervention Monitoring Card. Yan. Yan na lang po. IMC. Yan na lang po kailangan nilang dalhin ngayon doon sa mga nagtitinda ng mga inputs. Ayun. Pero dapat dalhin nila doon sa nagtitinda ng inputs na accredited ng Department of Agriculture. So may ano yan may mga qualification yan Dapat accredited sila ng Department of Agriculture at ng DBP. Yun. Okay? So, dadalhin nila yun doon. Opo, dadalhin nila doon. Hindi na nila kailangan isipin. Kukunin na lang nila lahat ng kailangan nila. Lahat ng input sa kailangan, kukunin na nila doon. Hindi cash to, in kind to, kailangan in kind. Kukunin nila. Magtatanim na lang ngayon sila. Ngayon, habang nagtatanim sila, di ba, sinabi natin, nagugutom sila, nakakaramdam sila ng gutom. Ngayon, wala na. Kasi kabalikat mo ng DA at saka DBP So yung gutom mo, sagot na rin namin. Ang mangyayari, sa loob ng 4 na buwan ng pagtatanim, every month, every first week of the month, tatanggap ka ng 8,000 pesos. Pantawid ng gutom. Okay. Ayan ang tawag na pantawid. Yun ang pantawid. Kaya pala di ba? There are 3 aspects. Yes. So basically, pagkatapos dito, pag-aani ka na, ang normally na inaani kasi natin mga magsasaka, nag-a-average yan between 5, 6, 7 tons. Okay. Ang pakiusap lang natin sa ating mga mahal na magsasaka, pag-ani nyo, yung 5 tonelada, okay, naaanihin nyo, ibenta natin sa NFA, National Food Authority. Okay. At bibili naman ng National Food Authority ng hindi bababa ng 21 pesos per kilogram. So ano may allocation? May allocation By yan, market price? Market price ba yan, Ram? Mas mataas pa po sa market price yun. Ayun. In fact, sometimes, binibili nila ng 23. Bonus na sa kanila yun. Di ba? So isipin natin, nagbenta kayo sa NFA ng 5 tons, that is 5,000 kilos. At 21, that is 105,000 pesos. So yung 105,000 pesos natin na ipinagbili sa NFA, babawas natin yung credit na ibinigay natin sa kanila na 60,000. Yes. So, 105 minus 60, 45,000 pesos na kagad ang kinita nila. Doon pa lang. So, from 15 to 20,000, umakit na ng 45,000, di ba? Pero ang pangako natin, 77. So, papaalala ko lang, di ba, hindi pa sila umaani, binigyan na natin sila ng 8,000 pesos sa month. Sa umpisa, sa 4 na buwan. That is 32,000 pesos. 66 plus 32. So, 32 plus yung 45 na kinita. That is 77,000 pesos. Already? Minimum. Kung umani sila ng more than that, may plus pa, may bonus pa. So, can you imagine yung laki ng tulong na... Habang buhay ba ito? Ano po? Habang miyembro sila, Ram? Yes. Lahat naman yung mga magsasaka natin, nagre-rehistro sila doon sa tinatawag nating RSBSA. Okay. Ito yung registration na ng DA na program. Doon nagre-rehistro sila. Kailangan lang rehistrado sila sa RSBSA para sumali dito sa programa nito. At kailangan din meron silang katumbas na at least 1 hectare
maximum of 2 hectares na tinataniman para makasali sila dito. Sa mga poor farmers talaga, ha? Oo, 1 to 2 hectares. Ang habol natin is talaga. Yung mga kooperatiba? Kasama po sila dito dahil sila sa kanila siyempre natin kinukuha yung mga membro ng mga magsasaka at sila rin po yung siyempre nagsusuri ng mga magsasaka nito. So kasama rin natin yung mga kooperatiba. Ang maganda doon is ang mga rice farmers dyan. Hindi lang rice, no? Hindi, for the meantime, for this program, rice muna. Rice muna. Doon sa may irrigated areas natin para talagang sigurado umikot tong programa nito. This is a game changer. Katulad ng nababanggit ko lagi, no? This is a game changer because this is I think this is an opportunity for our farmers really, for once and for all, to really make some good savings out of yung planting ng rice. Tsaka Cory, Emer, structured eh. Okay, accredited ka. Mag-avail ka. 8,000 a month for 4 months. Bibigyan mo na kagad yun para hindi ka magutom. Kasi problema minsan, magsasaka, wala namang makain. Tapos, yung 5 tons, bibenta mo na hindi naman presyo masama. Di ba? Minsan, mas konti kinikita nila doon sa mga traders eh. Yes. Di ba? Kasi minsan, siyempre, pag nag-uumpisa pala kayo, puro utang na, wala kayong control doon sa presyo, di ba? Ng pagbenta nyo nung inani nyo. Dito, pag dinala nyo sa National Food Authority, alam na nyo kung magkano kikitain nyo. At siguradong bibilin sa inyo ng National Food Authority, di ba? Yun ang importante. Alam mo minsan, Emer, yun ang problema eh. Uncertain. Yes, the buyer, yes. But the 5 tons are assured to be bought. Yes. This is so, from the start hanggang sa katapusan, talagang sinagot na natin. It's a closed loop. Closed loop. Okay, yes. It's a closed loop program. At ang maganda nito, may cash capture mechanism. Dahil doon, alam natin na yung pondong ibinigay natin sa kanila as credit, babalik at babalik. So sa susunod na naman na cycle, meron na naman, pwede na naman gamitin. Ito ba yung first time na gawin ng DBP ito? Well, sa alam ko, yes. Kasi this is the first time na we have this program. Kaya naman si Pangulong Marcos tuwan-tuwa talaga dito sa program ito. Kung maano natin nung birthday nga niya, ito yung pinuntahan niyang programa eh. Nilaunch niya. Alam mo, gusto niya talaga yung mga makasama yung mga magsasaka eh, di ba? Tama. Madalas kasama niya si Secretary Estrella eh. Siyempre. Alam mo naman si Secretary Estrella. Action agad yan eh. Alam mo yan si Sec Conrad. Hindi, tsaka Cory. Yung rice na itinuturing nyo na rice, white rice lang ba yun? O kasama din yung mga organic rice? Well, ang inaano ho natin dito, Mang Cory, is practically yung palay. Yung tinatanim nila. So whether it's hybrid or inbred, pareho yun sa amin. Kasama sa programa yun. Yun. Paano yung mga small farmers na walang 1 hektarya? Well, yun ho yung maliit. kasi kailangan ho natin na gawin talagang viable yung programa. Kaya nilimit muna natin sa 1 hectare and maximum of 2 hectares. Pero ngayon po, pinag-aaralan din natin yan. Hindi natin pwedeng pabayaan. Para makasama. Opo. Well, with one program, na iba ang tingin ng tao sa DBP. Salamat po. Di ba? Totoo. Director Finally, Ram. may programa. Kasi siyempre noong araw, ang DBP may mga pautang sa mga equipment, kanan. Pero itong programang ito, binaba mo practically ang DBP. Well, yun ho talaga. Meron akong wish. Opo. Ang wish ko na magtanim ng rice ang ating mga mutya ng Pilipinas. Ako ho, sasamahan po namin sila. Sino ang gusto sumama? Sino gusto sumama? Sasama kami. Sasamahan namin sila lahat. Sorry, kailangan magpaa, mag-shorts at magpunta dun sa rice paddies. Bakit hindi? At tutulungan namin sila magrehistro. Saka sanay sila. Mga mutya,
Kasi galing Game ka ba, Farmer. Ram? Naging Game ho. ng DBP. Nagkaroon kagad ng endorser yung program ng DBP. Ang bilis mo talaga mag-isip, Ma'am Cory, talaga. Teka, marami na nag-text, nag-a-apply. Nag-a-apply na security ng mga mitya. Kaya kaibigan namin ni Ram, nagte-text na dito. Yeah. Ayan na. Pero, alam mo, government talaga kailangan doon tayo sa nakakarami. Di ba, Ram? Kasi all these years, people know there's DBP, Oo. pero walang tumatagos doon sa mahihirap. No? At kami, proud kami. Kasi dito, kaya mo yan eh. And 80 to 90% ng ating nakikinig sa atin galing sa marginalized. So, kung kayo ay merong kilalang magsasaka, may 1 to 2 hectares, saan pwede silang lumapit? Mapit. Okay. Maliban sa iyo at sa DAR. Well, DA. unang-una ho, meron tayong tinatawag na MAU, yung Municipal Agriculture Office. Okay. So punta lang ho kayo dyan, o kaya punta tayo sa mga regional office ng Department of Agriculture Okay. po, para masama sila doon sa listahan na sinasabi natin na RSBSA. Ayun. Ngayon At pagka nag-qualify, bibigyan sila nung IMC card. IMC Pero card. bago ho sila bigyan ng IMC card, ito naman ho yun. Kaya nandyan yung Development Bank of the Philippines. Alam nyo yung bangko, mahigpit yan eh. Oh, yes. So, kailangan may KYC yan, yung Know Your Client. Ayun. So, bago kayo ma-issuehan yung IMC, kailangan kilalanin din muna Oo, kayo. Yun ang tama, check and tama. balance Tama, natin tama, dyan. tama, diba? tama. Para nga, ang habol kasi natin nga dito, para sustainable yung programa. Correct. Talagang completely transparent at alam natin kung sino yung mga kalahok. Ayun. Diba? Tama Tapos, yun. maidukto ko lang, yung, kasi dalawa yung binanggit natin kanina, di ba? Food security at sustainability. Nasagot natin yung sustainability eh. Pero yung food security, hindi pa eh. Di ba? Sige nga. So, ang pangarap natin ngayon, dito sa programa na to, maabot talaga yung mga magsasaka, di ba? Makabuo tayo ng at least 1 milyong magsasaka. Ang dami Pwede. yan eh. Ang dami natin magsasaka Pwede. eh. Makabuo ka lang na 1 milyong magsasaka, isipin mo. At lahat sila magpo-produce ng at least 5 tons per farmer. Wow. 5 milyong toneladang palay yun. Wow. That will be our buffer. Wala na tayong importation. Mababawasan na ang Mababawasan. importation natin. Pero kahit natutulog tayo, meron man sa kunang dumating, meron tayong buffer. Importante Di ba? yan. Ano Kasi- to- Doon naman pumasok yung food security na hinihingi ng ating mahal na Ano Pangulo. pala tayo, Ram? Race to 1 million. Yes. Ha? Raise to 1 million. Campaign yan, talaga. Doon sa pinanggalingan natin eskwelahan, di ba, ang sabi nga wag sarili nyo ang isipin nyo kung paano kayo liligaya at giginhawa. Ang isipin nyo ang kapwa nyo kung paano nyo mapapabago at mapapagaling ang buhay ng bawat. Well, i-declare ko sa inyo ngayon, Director Ram. Yes. Ang DCRH, kaya mo yan, susuporta ng 110% dyan sa Race to 1 million farmers. Yes. Tutulungan Maraming natin salamat. ang DBP. Hanapin yan. Pangarap yan. Pangarap Hahanapin natin yan Yan eh. para ma-raise to 1 million farmers producing 5 tons of rice every cycle. Yes. Ang bigat nun. Mabigat ho yan. Kaya nga pinauulit-ulit ko. Baka habulin tayo eh. Oo. Pangarap yan. Pangarap. yan. Ulit ko lang. Pangarap yan, ha? Katulad lang ho, mabanggit ko lang. Nung huli nga interview ko Nung huli. kasi, may nagtanong sa akin, Bakit? Ram, pwede ba sumali dyan yung Maharlika? Eh di syempre sabi ko, bakit hindi? Bakit Lahat hindi? ng gusto sumali, lahat ho ng gusto sumama, sama kayo, sama-sama tayo dito, di ba? Social movement Kasi to. kaya natin to. Yeah. Pag sama-sama tayo, nagtulong-tulong tayo dito, kaya natin to. Dahil pag nagawa natin to, ang laking ginhawa para sa buong bayan. O si paring Brian mula sa Sultan Kudarat, Tama. gusto sumali. Punta na lang siya sa regional office. Yes, please. Nag-uumpisa kasi sila muna sa inuumpisa- Nueva Ecija, Pangasinan. Nag-umpisa kasi ngayon ang... Meron ba hotline para sa programang ito? Ayan. Meron kayong hotline? meron Sa po... munisipyo. Wala lang ho sa akin yung listahan ng mga contact numbers. Pero may mga hotline ho yan kasi lahat ng mga munisipyo may MAU Meron. office at may regional offices tayo ng Department of Agriculture po. Mabalik lang ho, doon sa standing order ni Secretary Kiko Chu Laurel, uunahin natin yung Nueva Gimba. Ecija. So Nueva Ecija tayo, tapos po pupunta tayo sa CAR,
Tapos sa Pangasinan, Okay. ay syempre nandun si Action agad eh. Kailangan tulungan natin si Action agad, si Secretary Conrad Estrella Kasi- at sa Isabela po. Tapos bababa tayo. Kay Boji. Opo. Kay Boji. Kay Okay, Albano, kasama Boji. si Govga. Yes, Oo, Rodito. yes. kay, diba? kay Ay, talaga Albano. naman rice, ano talaga, granary. So, dyan ang North, eventually Visayas, Bicol. Mindanao. Maganda yan. Bababa tayo. As I've said, ang habol natin, mapalawak natin yung programa. Maganda yan. At maanyayahan natin ang lahat ng gustong sumali at tumulong. 'Di ba? Kasi meron tayong po pwedeng later on adopt a farmer. Yes, Tama. tama. Diba? Adapt a Kasama sa farmer. Race to Million, Adopt a Farmer. Yes. Kukunin namin yung mga hotline sa pamamagitan ng staff ni Director Ram. Lalagay sa Ipopost natin sa Facebook page ng DCH Carmen. As Yes. usual, 5 Yes. Yes. overtime tayo. Ram, nasa iyo opportunity magbigay ng iyong hindi huli pero importante mensahe sa ating interview ngayong araw na ito. Go ahead. Kasama Ricky, kasama Elmer, Yes. Ma'am Cory, maraming salamat po. Muli, nais ko hong umabot sa lahat nating minamahal na mga magsasaka. Ito na po ang pagkakataon natin na mabago ang programa ng pagtatanim dahil dito po wala na kayong iisipin, wala na kayong poproblemahin kung hindi magtanim na lang po. At dito, kabalikat po nyo ang Department of Agriculture at Development Bank of the Philippines. Gamitin natin itong programa at tulungan natin. Yeah, Mabuhay. sama-sama. Mabuhay ang Saka natin ang DA. DBP at Ram Antonio. at ng DBP. Yes. Maraming salamat. Thank At you. sasamahan namin ang mga mutya. Yeah! Yes! Yes, magtatanim tayo. Planting my rice. very beautiful. Okay, Okay. 5:04 ng hapon, overtime. Yes. Partner Cory, Oh. any last messages? May babatingin ka pa ba, Partner Cory? Hindi lamang, may wish lang ako na mag-ingat po tayo sa panahon ng bagyo. Ayan. At saka manatili po tayong malusog, malakas at masaya. Okay. God Emma? bless po. Happy weekend. Yes, happy birthday kay David Gingon. Ako, 21 ka na. Ba- And Brian Gingon of Okay. Iceland. Yeah. Happy birthday. Pamangkin ko yan. Tandaan nyo, tuwing Sabado alas 4 hanggang 5 ng hapon, ang inyong paboritong programang Kaya Mo Yan! Thank you! God bless. God bless. God bless. Una at